Sa kabila ng nagbabagong teknolohiya, isa pa rin ang mga libro sa mga susi para madiskubre ang walang hanggang imahinasyon at kaalaman ng mga tao. Para sa National Reading Month sa susunod na buwan, kilalanin natin ang isang nagtayo ng community library sa Makati City para makatulong sa pagpapalaganap ng muling pagbabasa. Narito ang special report ni Darlene Kai. Sa hirap ng buhay ngayon, iilang bagay na lang ang libre. Aakalain mo bang kasama dyan ang mga libro? Dito sa 24/7 Community Library sa Balagtas Street, Barangay La Paz, Makati City, pwede kang pumunta kahit anong oras. Pwede kang kumuha ng kahit anong libro, kahit ilan. Pwede mong isole, pwedeng iyo na rin. Ito ang library sa mismong bahay ni Mang Nani Guanlao. Sa labas pa lang, nakahilera na ang daan-daang mga libro sa mga estante at lamesa. Mas lalo pang darami yan pagpasok sa mismong bahay. Mula children's books, samot-saring fiction at non-fiction, law and medicine books, recipes, at textbooks sa iba't ibang asignatura, makikita mo rito. Sa tuwing hapon nga pagkatapos ng klase, dito agad ang takbo ng ilang bata tulad ni Francesca, 12 taong gulang. Makakabasa po yung mga batang gusto magbasa ng libre lang. Malaking tulong din daw ito para sa 10 taong gulang na si Shelby na hilig din ng pagbabasa. Maganda naman po kasi po hindi nakakaano natin po ng pera. Nakakatipid po. Tsaka po ano din po yung utak nila. Para po mas lalo pong lumawak. Mahigit 20 taon na raw ang community library na ito ni Mang Nani. Meron akong nakita sa bodega ng bahay, mga 50 piraso. At yun na nga, napansin ko sa mga ilang buwan na nakadisplay sa harapan ng bahay, ay gumagalaw, dumadami. Ano ibig sabihin nun? May nagdodobate? Naging masigla siya at maraming naiinganyo. Ayaw niya naman daw itong ibenta noon dahil importante rin sa pamilya nila ang mga libro. Kaya pinahiram niya na lang sa mga gustong humiram. Hanggang sa may mga nagdodonate na rin ng mga libro. Kaya ang dating 50 piraso, dumami, ng dumami. Ngayon, puno na ng libo-libong libro ang bahay ni Mang Nani. Matagal na raw advokasya ni Mang Nani ang pagbabasa at pagbabahagi ng karunungan sa iba. Pero ni sa hinagap, hindi niya raw akalain na lalaki ng ganito at magtatagal ng mahigit 20 taon ang kanyang community library. Yung mga koleksyon nila para maipamahagi rin sa mga tumatangkilik ng aking aklatan. Habang kausap nga namin siya, may dumating na delivery ng mga librong dinonate sa kanya. Lahat halos ng pagkakitaan ginanap ko na eh. No? Nawawala. Ito naman kaya ang paglilingkod sa pamamaraan ng kaalaman, mga libro. O kaya pagtuturo sa mga bata ng karunungan, no? Mawala pa kaya yung ginawa ko. Hindi na nga nangyari. Ang mag-asawang Louie at Michael, dumayo pa rito galing Taguig. Inuwian niya po ako ng libro galing dito po. Sabi ko, try namin pumunta. Kasi sa school po ng mga bata, meron sila every Friday po na parang reading lang sila tuwing Friday po. Pakay nila ngayon ang maghanap ng mga libro para sa kanilang 2 maliliit na anak. Sa panahon ngayon, puro ano na lang tayo na gadget na lang tayo. Wala na tayong panahon para magbasa. Alam niyo, mahal ang libro ha. Sa mga kilalang bookstore, mga 300 pesos, mura na yan kada libro. Merong 500 pesos, merong pang umaabot sa 1,000 pesos at higit pa. Kaya imaginein mo na lang kung mahilig kang magbasa pero kapos ka sa budget.
Kaya raw mahalaga at maraming natutulungan ng mga public libraries tulad na lang nitong bahay ni Mang Nani. Ngayon, ang misyon ni Mang Nani ay magbigay ng libreng mga libro sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad dito sa Barangay Putatan, Muntinlupa. Galing sa community library ni Mang Nani ang mga unang libro ng public library dito, 10 taon na ang nakalilipas. Araw-araw, 5 hanggang higit 20 mag-aaral ang pumupunta rito para mag-aral at magbasa. Pwede silang magbasa, pwede silang mag-aral, magpaturo, at saka open naman kami everyday. Ang nakita kong estratehiya para puntahan ito ng mga bata, nag-offer po ako ng free tutorial program. Mahigit 200 lugar na raw sa buong Pilipinas ang napadalhan ng libro ni Mang Nani. Mahalin ang kaalaman. Ang kaalaman ay hindi mawawala sa iyo pag natutunan niyan. Kaysa ang kayamanan, pwedeng manakaw yan o kaya maubos. Pero yung kaalaman at o kaya karunungan ay hindi mananakaw yan. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, halos lahat ng pwede at dapat malaman ay makukuha sa ilang pindot lang sa screens. Pero hindi ba maganda ring mag-back to basics? Sa mga libro kasi, bawat pahina ay para bang paglalakbay sa mundo ng sino mang tauhan sa kwento. At tulad ng isang veterano sa anumang larangan, taglay ng mga aklat ang karunungang maaring hindi natin makita kahit saan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.